Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kapuso at kapanalig sa bawat kwento ng buhay. Narito na naman po ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang paglalakbay na susubok sa tibay ng ating mga puso. Sabi nila, ang pagiging ina ay wala sa dugo, kundi na sa puso. Ngunit paano kung ang pusong handang magmahal ay kailangan munang dumaan sa apoy ng pagsubok sa isang lugar kung saan ang bawat ngiti ay may katumbas na lihim? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Amihan sa unang kabanata. Ang babaeng may lihim sa Hacienda Isla Sinag. Mahigpit ang kapit ni Amihan sa laylayan ng kanyang bestida habang tinatanaw niya mula sa bintana ng bus ang naglalakihang mga puno ng akasya na nakahilera sa daan. Ang bawat pag-ikot ng gulong sa maalikabok na kalsada ay tila isang martilyong pumupukpok sa kanyang dibdib, nagpapaalala sa kanya na wala ng atrasan. Sa bawat kilometrong nilalayo niya sa Maynila, iniiwan niya rin ang isang pangalan, isang buhay na hindi na niya maaaring balikan. Celestina, iyon ang pangalang pilit niyang ibinabaon sa limot. Ngayon, siya na lang si Amihan Dalisay, isang simpleng probinsyana na naghahanap ng trabaho, dala ang isang maliit na bag at mga pekeng dokumento na binili niya sa rekto. Simpleng amihan, ligtas na amihan. Huminto ang bus sa tapat ng isang naglalakihang bakal na tarangkahan. Sa itaas nito ay may arko kung saan nakaukit ang mga salitang gawa sa ginto. Hacienda Isla Sinag. Napalunok si Amihan mula sa labas para itong pinto papasok sa paraiso. Perpekto, malinis, at puno ng karangyaan. Ngunit para sa kanya, para itong tarangkahan ng isang kulungan. Isang magandang kulungan, pero kulungan pa rin. Dito na po, Ineng, sabi ng konduktor. Pilit nang ngumiti si Amihan at bumaba. Ang bigat ng hangin ay tila agad dumagan sa kanyang mga balikat. Naglakad siya papalapit sa gate at isang gwardya ang sumalubong sa kanya. Pagkatapos ng ilang tanong at pag-check sa kanyang pangalan sa listahan, pinagbuksan siya. Ang daan papasok sa mansyon ay isang mahabang aspaltadong daan na napapaligiran ng malawak at perpektong inalagaang damuhan. Sa dulo, nakatayo ang isang bahay na kulay puti at gawa sa bato. Isang obra maestra ng arkitektura na tila hinalaw mula sa isang magasin. Ngunit sa kabila ng ganda nito, may isang bagay na mali. Walang ingay ng mga batang naglalaro. Walang tawanan. Tanging ang marahang hampas ng alon mula sa di kalayuan at ang ihip ng hangin ang maririnig. Ang Hacienda Isla Sinag ay isang paraisong walang kaluluwa. Isang babaeng nakauniporme ng kasambahay ang sumalubong sa kanya sa pinto. Iginiya siya nito papasok sa isang sala na mas malaki pa sa buong apartment na tinirhan niya noon. Ang mga kasangkapan ay mamahalin, ang mga palamuti ay kumikinang, ngunit ang pakiramdam ay malamig. Maghintay ka raw dyan. Pababa na si Ma'am Marikit. Tumangulang si Amihan at naupo sa dulo ng isang antigong sopa. Takot na baka madumihan niya ang puting tela nito. Pinaglaruan niya ang kanyang mga daliri. Ang bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Maya-maya, isang babae ang bumaba mula sa engrandeng hagdanan. Siya si Marikit Valencia. Maganda siya, sa paraang nakakailang. Perpekto ang hubog ng katawan, makinis ang balat, at ang bawat hibla ng buhok ay nasa tamang lugar. Ngunit ang kanyang mga mata, habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa, ay kasing lamig ng marmol na sahig. So, ikaw si Amihan Dalisay? Tanong nito. Ang boses ay matamis ngunit may bahid ng pangmamata. Oo po, ma'am, sagot ni Amihan, bahagyang yumuko. Hija, alam mo ba kung anong trabaho ang pinasok mo? Hindi ito simpleng pag-aalaga ng bata. Ang aalagaan mo ay si Alon, ang nag-iisang anak ni Sir Lakan. He's special. May diin sa huling salita na tila isang babala. Hindi siya nagsasalita at ayaw niya sa mga tao.
Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya, ma'am. Ngumiti si Marikit, isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Sana nga, marami na ang sumubok at sumuko. Ang kailangan ni Alon ay disiplina. Tandaan mo iyan, ako ang magiging fiancé ni Lakan, kaya ako ang masusunod sa bahay na ito. Malinaw? Malinaw po, ma'am. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang matangkad na lalaki ang pumasok mula sa pinto na papunta sa hardin. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Ang kanyang mukha ay gwapo, ngunit may bakas ng kalungkutan na hindi maitago ng seryosong ekspresyon. Ito si Lakan Saavedra, ang amo ng hasyenda. "Lakan, darling," bati ni Marikit. Ang boses ay biglang naging malambing. "This is Amihan, the new caregiver." Tumingin lang si Lakan kay Amihan, isang mabilis na sulyap na tila hindi man lang siya nakita. Pagkatapos ay tumangulang ito at nagpatuloy sa pag-akyat sa hagdan. Ganoon lang, walang salita, walang pagbati. Pakiramdam ni Amihan ay isa lang siya sa mga mamahaling muebles sa bahay na yon. Isang bagay na nariyan pero hindi pinapansin. "Huwag mo na siyang intindihin," sabi ni Marikit. "Halika, ipakikilala kita kay Alon." Sinundan ni Amihan si Marikit palabas sa isang malawak na hardin na nakaharap sa dagat. At doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng kalachuchi, nakaupo ang isang batang lalaki na may mga 5 taong gulang. Nakatalikod ito sa kanila, nakaharap sa asul na karagatan. "Alon," tawag ni Marikit, ngunit hindi lumingon ang bata. Naglakad papalapit si Amihan. Habang papalapit siya, nakita niya ang kalungkutan sa munting figura ng bata. Nakaupo lang ito doon, hawak ang isang kabibe, tila bahagi ng tanawin, tahimik, hindi gumagalaw, at nag-iisa. "Siya ang bago mong yaya, si Amihan," sabi ulit ni Marikit. Medyo naiinis na. Biglang tumayo si Alon, humarap sa kanila, at walang anumang emosyon na ibinato ang hawak niyang kabibe. Hindi ito tumama kay Amihan, ngunit dumaan ito nang napakalapit sa kanyang tainga. Isang aktong puno ng galit. Ngunit nang tinitigan ni Amihan ang mga mata ng bata, hindi galit ang nakita niya. Nakita niya ang takot. Isang malalim, nakalulunod na takot. Hindi siya umimik. Dahan-dahan siyang yumuko, pinulot ang kabibe, at inilagay ito sa kanyang palad. Tinitigan niya si Alon at binigyan ito ng isang maliit at malungkot na ngiti. Hindi nagsalita ang bata. Tumalikod lang ito at muling naupo, nakaharap na naman sa dagat. Gabi. Pagod na ang katawan at isip ni Amihan habang nakahiga siya sa maliit na kama sa kanyang silid sa servants' quarters. Ang katahimikan ng hasyenda ay nakakabingi. Masyadong tahimik, para bang pinipigilan ng buong lugar ang paghinga nito. Sinusubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata nang bigla, isang tunog ang pumunit sa katahimikan. Isang sigaw. Isang sigaw ng isang bata na puno ng takot. Napabalikwas ng bangon si Amihan. Ang puso niya'y kumakabog ng mabilis. Sinundan niya ang tunog. Galing ito sa silid ni Alon sa 2nd palapag. Mabilis, ngunit maingat siyang umakyat. Habang papalapit siya, narinig niya ang isa pang boses. Boses ni Marikit. Mahina, ngunit puno ng pagbabanta. "Sabi ko sa'yo, tumahimik ka. Gusto mo bang marinig ka ng papa mo? Gusto mo bang may mangyaring masama sa kanya?" Napatigil si Amihan sa tapat ng pinto. Dumikit ang kanyang tainga dito. Narinig niya ang mahinang paghikbi ni Alon. "Good boy. Ngayon, matulog ka na. At tandaan mo ang usapan natin." Sinubukan ni Amihan na pihitin ang seradura. Nakalak. Nakatayo lang siya roon sa dilim, sa labas ng nakakandadong pinto. Pinapakinggan ang tahimik na pag-iyak ng isang batang hindi niya matulungan. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ang Hacienda Isla Sinag ay hindi lang isang kulungang walang kaluluwa. Ito ay isang kulungan na may halimaw sa loob. Mula sa bintana ng kanyang opisina sa 2nd palapag,
Tanaw ni Lakan ang malawak na hardin. Nandoon na naman si Alon, isang maliit na figura sa ilalim ng puno ng kalachuchi, nakatanaw sa walang katapusang paghampas ng alon sa dalampasigan. Sa tabi nito ay si Marikit, matiyagang sinusubukang kunin ang atensyon ng bata. Isang pamilyar na kirot ang gumuhit sa puso ni Lakan. Ang bawat pagtingin niya sa kanyang anak ay isang salamin ng lahat ng kanyang kabiguan bilang asawa at ngayon bilang ama. Nang pumanaw si Lara, ang kanyang minamahal na asawa, gumuho ang mundo ni Lakan. At sa gitna ng mga guhong iyon, si Alon ang naging buhay na testamento ng kanyang pagkukulang. Ang dating masayahin at bibong bata ay naging isang anino, at ang katahimikan nito ay mas malakas pa sa anumang sigaw ng panunumbat. Dumating si Marikit sa buhay nila na parang isang sagot sa dasal. Siya ang nag-ayos ng bahay ng kanyang magulong schedule at higit sa lahat, nangakong ibabalik ang nangiti sa mga labi ni Alon. Pinaniwalaan niya iyon. Masidhing gusto niyang maniwala. Dahil ang maniwala sa perpektong imahe ni Marikit ay mas madali kaysa harapin ang katotohanang baka siya mismo ang dahilan kung bakit tuluyang nalunod sa kalungkutan ang sarili niyang anak. Bumaba siya para mag-agahan. Ang mahabang mesa na gawa sa nararaa ay perpektong nakaayos, kumpleto sa mga kubyertos na pilak at mga sariwang bulaklak. Nakaupo na si Marikit sa isang dulo. Ang kanyang nangiti ay kasing liwanag ng araw sa labas. Si Alon naman ay nasa kanyang mataas na upuan. Ang tingin ay blanko, nakatuon sa kawalan. "Good morning, darling," bati ni Marikit. Magiliw na hinalikan siya sa pisngi. Ang tamis ng kanyang pabango ay tila pilit na nagtataboy sa kalungkutang matagal nang namumugad sa mansyon. Kanina ko pa sinusubukang pakainin si Alon, pero ayaw niya talagang galawin ang pagkain niya. Umupo si Lakan sa kabisera at tiningnan ng anak. "Alon, kumain ka." Walang naging reaksyon ng bata. Tila hangin lang si Lakan na dumaan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Pumasok si Amihan, dala ang isang pitsel ng mainit na tsokolate. Tahimik siyang nagsalin sa tasa ni Lakan at Marikit. Nang lalagyan na niya sana ang tasa ni Alon, marahang umiling si Marikit. "Huwag na, Amihan. Gatas lang ang iniinom niya sa umaga." Ngunit isang mangkok ng sopas ang nasa harap ni Alon. Kinuha ni Marikit ang kutsara na may ngiti sa labi. "Come on, sweetheart. Open your mouth for Mama Marikit. Just one bite." Pilit niyang isinubo ang kutsara sa bata. Sa pag-ayaw at pagpumiglas ni Alon, natabig nito ang mangkok. Ang mainit na sopas ay tumapon sa mamahaling puting mantel ng mesa. "Naku!" Mahinang tili ni Marikit. Nagpapanggap na nabigla. "Ang clumsy-clumsy mo naman, anak." Sakto namang tumunog ang telepono ni Lakan. Isang importanteng tawag mula sa isang kliyente sa Europa. "Excuse me for a second," sabi niya at tumayo. Bahagyang tumalikod sa mesa upang mas marinig ang kausap. "Yes, hello?" Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang matamis na ngiti sa mukha ni Marikit ay naglaho na parang bula, napalitan ng isang anyo ng purong pagkainis. Mabilis pa sa isang kisap mata, ang kanyang kamay ay naglakbay sa ilalim ng mesa at buong diin niyang kinurot ang maliit na braso ni Alon. Isang maliit at pigil na daing ang kumawala sa bata. Napatingin si Amihan at kitang-kita niya ang pagngiwi sa sakit sa mukha ni Alon at ang namumulang marka na agad na iniwan ng mga kuko ni Marikit. Nanlaki ang mga mata ni Amihan sa pagkabigla. Gusto niyang sumigaw, magsalita. Ngunit ang matalim na tingin na ipinukol sa kanya ni Marikit, isang tingin na nagsasabing manahimik ka kung ayaw mong madamay, ay nagpatiklop sa kanyang dila. "It's okay, darling. Ako nang bahala dito." Sigaw ni Marikit. Ang boses ay muling naging malambing para marinig ni Lakan. "Aksidente lang naman."
Dadalhin ko na lang muna si Alon sa taas para makapagbihis. Binuhat niya ang bata na tila ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ngunit habang paakyat sila ng hagdan, nakita ni Amihan ang mga butil ng luha na tahimik na dumadaloy sa mga pisngi ni Alon. Ang mga kamay ni Amihan ay mahigpit na naikuyom sa kanyang tagiliran. Ang halimaw na narinig niya kagabi ay nagpakita na ng kanyang tunay at nakaririmarim na mukha sa liwanag ng araw. Kinahapunan, nang abala si Marikit sa pakikipag-usap sa telepono at si Lakan ay nasa opisina, dahan-dahang pumasok si Amihan sa silid ni Alon. Naabutan niya itong nakaupo sa sahig sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Sa braso nito, malinaw na makikita ang isang namumuo at maitim na pasa. Hindi nagsalita si Amihan. Dala ang isang maliit na sisilan ng yelo na binalot sa tuwalya. Lumuhod siya sa harap ng bata. Nang akma niyang idadampi iyon sa pasa, biglang umurong si Alon. Ang mga mata ay puno ng takot na parabang sasaktan din siya. Mahinang sabi ni Amihan. Ang boses niya ay kasing lambing ng isang bulaak. Hindi ito masakit. Pangako. Palamig lang to para hindi na kumirot. Nag-aalangan man, hinayaan siya ng bata. Dahan-dahan, marahan, at buong ingat niyang idinampi ang yelo sa balat nito. Habang ginagawa niya iyon, isang himig ang kusang kumawala sa kanyang mga labi. Isang luma at malungkot na oyayi. Tulog na, bunso. Ang nanay ay malayo. Hindi man kapiling, sa puso'y laging narito. Biglang natigilan si Alon. Itinaas niya ang kanyang ulo. Ang mga mata niyang kanina'y puno ng takot ay napalitan ng matinding pagtataka. Tinitigan niya si Amihan na para bang ngayon lang niya ito nakita, na para bang sinisiyasat niya ang kanyang kaluluwa. Itinigil ni Amihan ang pagkanta. Pasensya na, sabi niya, bahagyang nahihiya. Hindi ko alam kung bakit yan ang naisip kong kantahin. Ngunit sa halip na lumayo, unti-unting iniabot ni Alon ang kanyang munting kamay. Hinawakan nito ang hintuturo ni Amihan. Mahigpit. Ang hawak ay puno ng kahulugan. Isang pagkapit sa pag-asa. Isang paghingi ng saklolo. Hindi na nito binitiwan. Nanatili sila sa ganoong posisyon ng matagal. Ang babaeng nagtatago mula sa kanyang nakaraan at ang batang biktima ng kasalukuyan. Sa katahimikan ng silid, isang hindi nakikitang ugnayan ang nabuo. Isang pangako ng pagkalinga na walang hinihinging kapalit. Dinalaw ng antok si Alon at doon na mismo sa sahig ay nakatulog ito. Ang kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa daliri ni Amihan. Maingat siyang binuhat ni Amihan, nagulat sa gaan ng bata at dahan-dahan itong inihiga sa kama. Kinumutan niya ito at bago siya tumayo, isang halik ang marahan niyang iginawad sa noo nito. Sa kanyang paglabas, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Sa kanyang paglingon, natigilan siya. Nakatayo sa dulo ng pasilyo si Lakan, nakatingin sa kanya. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Naglakad ito papalapit. Hindi galit o pagkainis ang nasa mukha nito, kundi isang bagay na hindi mabasa ni Amihan. Isang pagtataka, isang kislap ng paghanga. Ngayon ko lang ulit siya nakitang nakatulog ng ganyan kahimbing. Mahinang sabi ni Lakan. Ang boses ay halos isang bulong. Ang tingin nito ay nakatuon sa siwang ng pinto, kung saan payapang natutulog ang kanyang anak. Agad na yumuko si Amihan. Puno ng kaba ang dibdib. Napagod lang po siguro siya, sir. Hindi umimik si Lakan. Sa halip ibinalik nito ang tingin sa kanya. Isang tingin na tila tumatagos sa pagkatao niya, na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso dahil sa takot. Baka isipin nitong nilalampasan na niya ang kanyang limitasyon bilang isang yaya. Ang kantang iyon, tanong ni Lakan. Ang boses ay seryoso. Saan mo narinig yon? Napalunok si Amihan. Ang alin po, sir? Ang oyayi, ang kinakanta mo kanina.
Natigilan siya. Pilit niyang inalala kung saan nga ba niya unang narinig iyon, ngunit wala siyang maalala. Tila galing iyon sa isang malayong panaginip. Paumanhin po, sir. Hindi ko po matandaan. Bigla na lang po lumabas sa isip ko. Isang anino ng alaala ang dumaan sa mga mata ni Lakan. Ang seryosong mukha nito ay bahagyang lumambot, napalitan ng isang bakas ng kalungkutan. Tila may ibig itong sabihin, ngunit pinili na lang nitong manahimik. Ang sandaling iyon ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay tila isang bagay na kakaiba at bago. Isang pag-unawa na hindi nangangailangan ng salita. Ngunit, ang sandaling iyon ay biglang binasag. "Darling, there you are!" Ang boses ni Marikit, matamis ngunit matinis, ay pumunit sa katahimikan ng pasilyo. Lumitaw ito mula sa hagdanan. Suot ang isang mamahaling sutlang roba. Ang ngiti sa kanyang labi ay agad na nawala nang makita niya si Lakan at Amihan na magkasama sa labas ng silid ni Alon. "Anong ginagawa ninyo rito?" tanong niya. Ang tingin ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa. Pagkatapos ay tumuon ito kay Amihan. "At ikaw, Amihan, hindi ba't dapat ay nasa kwarto mo na ikaw para magpahinga?" Ang tanong ay parang isang utos. Bago pa man makasagot si Lakan, mabilis na yumuko si Amihan. "Opo, ma'am. Paumanhin po. Aalis na po ako." Ngunit hinawakan ni Lakan si Marikit sa braso. Pinatulog lang niya si Alon. May bahid ng pagtatanggol sa boses ni Lakan na ikinagulat nilang tatlo. Isang mapanganib na kislap ang dumaan sa mga mata ni Marikit bago niya ito muling tinakpan ng isang pekeng ngiti. Hinaplos niya ang dibdib ni Lakan. "Of course, darling. Nag-aalala lang ako sa'yo. At syempre, sa yaya natin. Baka napapagod na siya." Puno ng kahulugan ang pagkakasabi niya sa salitang yaya. Ipinulupot ni Marikit ang kanyang braso sa braso ni Lakan at marahan itong hinila palayo. "Halika na, mahal. Hayaan na nating magpahinga ang bata." At ang mga katulong. Bago sila tuluyang tumalikod, isang huling tingin ang ipinukol ni Marikit kay Amihan. Isang tingin na malamig, matalim, at puno ng babala. Isang tingin na malinaw na nagsasabi, "Umalis ka sa landas ko." Naiwan si Amihan na mag-isa sa pasilyo. Ang init na naramdaman niya mula sa maliit na koneksyon nila ni Lakan kanina ay ganap ng napalitan ng lamig. Nakagawa siya ng isang maliit na hakbang para mapalapit sa ama at anak. Ngunit kasabay noon, naramdaman niya na nakatapak din siya sa teritoryo ng isang ahas na handang tumuklaw anumang oras. Ang bawat araw sa Hacienda Isla Sinag ay isang maingat na pagsayaw sa pagitan ng liwanag at dilim. Para kay Amihan, ang liwanag ay ang unti-unting pagbabalik ng buhay sa mga mata ni Alon. Ang dilim ay ang anino ni Marikit na laging nakabantay sa bawat kilos niya. Pagkatapos ng insidente sa pasilyo, naging doble ang pag-iingat ng dalaga. Bawat ngiti ni Marikit ay may kasamang talim at bawat utos nito ay may nakatagong pagbabanta. Ang pinakamatinding laban ay nangyayari tuwing umaga sa oras ng gamot ni Alon. "Alon, drink your medicine. Para kang to," sabi ni Marikit isang umaga. Hawak ang isang baso na may lamang maitim at mapait na likido. Pilit itong ngumingiti, ngunit ang kanyang mga mata ay walang kabuhay-buhay. Nakita ni Amihan ang panginginig ng buong katawan ni Alon. Umurong ito sa kanyang upuan, ang mga matay ng lalaki sa takot. Na tila lason ang ipinapainom sa kanya. "Ayaw niya po yata, ma'am," mahinang sabi ni Amihan. "Hindi yata. Kailangan niya to." Matigas na sagot ni Marikit. Hindi inaalis ang tingin sa bata. "Isa, buksan mo ang bibig mo." Sa halip na sumunod, tumakbo si Alon at nagtago sa likod ni Amihan, mahigpit na yumakap sa kanyang mga binti. "Alon!" sigaw ni Marikit. Ang pasensya ay tuluyan nang nawala. "Bumalik ka rito."
Sa sandaling iyon, isang desisyon ang nabuo sa isip ni Amihan. Hinarap niya si Marikit. Pinanatiling kalmado ang kanyang boses. Ma'am, baka po pwedeng ako na lang ang magpainom sa kanya mamaya. Baka po mas kampante siya sa akin. Tinitigan siya ni Marikit. Sinusuri kung may masama ba siyang intensyon. Sa huli, ibinagsak nito ang baso sa mesa. Bahala ka, pero siguraduhin mong maiinom niya yan. Kung hindi, ikaw ang mananagot kay Sir Lakan. Nang gabing iyon, sa loob ng kanyang maliit na banyo, walang pag-aalinlangang ibinuhos ni Amihan ang mapait na gamot sa inidoro at hinila ang flush. Ang laman ng baso na ibinigay niya kay Elon ay isang pinaghalong katas ng prutas at dinurog na bitamina na binili niya mula sa bayan. Sa kanyang pag-aabot nito sa bata, sinabi niya, "Ito ang sikreto nating dalawa, ha? Pamatapang to." Kinuha yon ni Elon at ininom ng walang pag-aalinlangan. Sa mga sumunod na linggo, isang himala ang unti-unting naganap. Ang dating maputla at laging matamlay na si Alon ay nagsimulang magkaroon ng kulay sa mga pisngi. Ang mga mata niyang laging malungkot ay nagkaroon ng kislap. Minsan, nahuhuli na lang siya ni Amihan na palihim nang umingiti abang naglalaro sila. Ang dating batang anino ay nagkakaroon na muli ng anyo ng isang totoong bata. Isang hapon, habang naglalakad sila sa dalampasigan, may itinuro si Alon, isang luma at sirang saranggola na nakasabit sa sanga ng isang puno. Naalala ni Amihan na iyon daw ang paboritong laruan ng bata noong nabubuhay pa ang ina nito. Kinabukasan, ginugol ni Amihan ang kanyang libreng oras sa pagkukumpuni nito. Habang tinatapalan niya ang butas gamit ang makulay na papel de hapon, isang boses ang narinig niya mula sa likuran. "Kailangan mo yata ng tulong dyan." Si Lakan. Nakatayo ito roon, bitbit ang isang tasa ng kape. Sa unang pagkakataon, isang tunay na ngiti ang nakita ni Amihan sa mga labi nito. Isang nangangiting pagod, ngunit totoo. "Sir?" sabi niya, bahagyang yumuko. Umupo ito sa kanyang tabi sa hagdan ng hardin. "Ako na sa balangkas. Magaling ako dyan dati." At doon, sa ilalim ng papalubog na araw, ang amo at ang kasambahay ay magkatabing nagkumpunin ng isang sirang laruan. Nagkaroon sila ng mga sandaliin ng katahimikan, mga saglit na pagngiti, at isang beses na di sinasadyang pagdampi ng kanilang mga kamay habang inaabot ang pandikit. Agad na binawi ni Amihan ang kanyang kamay. Ngunit ang init na dala ng pagdampi na yon ay nanatili. "Hindi ko alam kung paano mo to ginagawa," aminado ni Lakan. Ang tingin ay nasa naglalarong si Alon sa di kalayuan. "Pero salamat. Salamat dahil ibinabalik mo ang anak ko." "Binibigyan ko lang po siya ng rason para ngumiti ulit, sir," sagot ni Amihan. Ang puso'y puno ng isang kakaibang saya. Ngunit ang mga masasayang sandali ay laging may kaakibat na panganib. Habang naglilinis si Amihan sa bodega, kung saan nakatambak ang mga lumang gamit, nakita niya ang isang kahon na may markang Emja laruan ni Alon. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, nakita niya ang mga sirang kotse, mga robot na putulang kamay, at sa ilalim ng lahat, isang luma at maruming teddy bear. Punit ang isang bahagi ng tiyan nito at tanggal na ang isang mata. Isang laruang sinira ng galit. Nang akma niya itong itatapon, may naramdaman siyang matigas sa loob. Kinuha niya ito at marahang binuksan pa ang tahi. Mula sa loob ng bulak, isang maliit na bagay ang kanyang nahugot. Isang micro SD card. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ang ginagawa ng isang memory card sa loob ng isang teddy bear? Kanino ito? At ano ang laman nito? Bago pa man niya ito masuri, isang boses ang biglang narinig mula sa pinto. "Amihan, anong ginagawa mo dyan?" Si Manang LV, ang mayordoma. Mabilis na isinara ni Amihan ang kanyang palad at itinago ang SD card sa kanyang bulsa. "Wala po, Manang.
Naglilinis lang po. Bilisan mo na riyan at tinatawag ka na ni Ma'am Marikit. Buong araw, pakiramdam ni Amihan ay may apoy sa kanyang bulsa. Ang maliit na piraso ng plastik na yon ay isang misteryo. Isang bakas ng nakaraan na hindi niya alam kung dapat ba niyang buksan. Nang gumabi, pagkatapos niyang patulugin si Alon, tumayo siya sa tabi ng bintana ng kanyang silid, hawak ang SD card. Tanaw niya ang kadiliman sa labas. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan. Sa isip niya, kailangan niyang makahanap ng paraan para makita ang laman nito. Habang malalim ang iniisip, isang ilaw ang umagaw sa kanyang atensyon. Sa labas ng tarangkahan ng hasyenda, sa may pampublikong daan, isang itim at makintab na kotse ang huminto. Hindi ito pamilyar. Walang ganoong sasakyan sa kanilang probinsya. Pinatay nito ang ilaw ngunit nanatili itong nakapark doon. Tila may hinihintay o inoobserbahan. Kinabahan si Amihan. Pinilit niyang aninagin ang plaka ng sasakyan. Hindi niya ito makita ng malinaw. Ngunit ang hugis ng kotse, ang klase, pamilyar ito. At bigla, naaninag niya ang isang maliit na sticker ng agila sa salamin sa likod. Nanigas si Amihan sa kanyang kinatatayuan. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga at ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang agilang yon, ang sagisag ng mga Montemayor, ang sagisag ni Kidlat. Mabilis pa sa isang kisap mata na pinatay niya ang ilaw sa kanyang kwarto at dumapa sa sahig sa ilalim ng bintana. Sumandal siya sa pader. Ang likod ay bahasa ng malamig na pawis at ang puso niya ay dumadagundong na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi maari. Paano? Paano niya nalaman? Ang pangalang pilit niyang ibinabaon sa limot ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Kidlat, ang kanyang mapang-abusong nobyo, ang demonyong tinakasan niya, ang dahilan kung bakit siya nagtatago sa ilalim ng pangalang Amihan, ang dahilan kung bakit si Celestina ay kailangang mamatay. Nakatunghay siya mula sa gilid ng bintana. Ang itim na kotse ay nandoon pa rin. Isang dambuhalang anino sa dilim. Isang halimaw na naghihintay. Alam niyang nandoon ito para sa kanya. Hindi ito nagkataon lamang. Natunton na siya. Natapos na ang kanyang panandaliang kalayaan. Para siyang isang daga na natrap sa isang hawla. Sa loob ng hasyenda, nariyan si Marikit. At ngayon, sa labas, nariyan si Kidlat. Alin ang mas malalang panganib? Ang ahas na kasama niya sa bahay o ang agilang nag-aabang sa labas para siya ay dagitin? Ilang minuto ang lumipas na parang isang walang hanggang parusa. Bawat segundo ay puno ng takot. Sa wakas, umilaw ang preno ng kotse. Umandar ang makina nito. At dahan-dahan, marahan, ito ay umalis. Tinahak ang madilim na kalsada palayo. Hindi ito nagdulot ng ginhawa kay Amihan. Bagkus, mas lalo pa siyang kinilabutan. Ang marahan nitong pag-alis ay hindi isang pagsuko. Isa yung mensahe. Isang malinaw na pahayag. Nakita na kita. Alam ko na kung nasaan ka. Babalikan kita. Nanginginig na tumayo si Amihan. Napahawak siya sa kanyang bulsa at muling naramdaman ang tigas ng micro SD card. Ang maliit na bagay na ito na kanina lang ay isang simpleng misteryo tungkol sa pamilya Saavedra ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Hindi na lang ito tungkol sa nakaraan ni Alon. Ito ay maaaring konektado sa lahat. Sa isang iglap, ang Hacienda Isla Sinag ay hindi na lang isang lugar ng trabaho o isang kanlungan. Ito ay naging isang battlefield. At siya, si Amihan, ay nasa gitna, napapaligiran ng mga kaaway na hindi niya lubos na kilala. Ang tanging alam niya ay kailangan niyang malaman ang laman ng memory card, Marie, bago pa mahuli ang lahat. Tahimik. Ito ang aking kapangyarihan. Ito ang aking kalasag. Sabi ng halimaw, si Tita Marikit. Kapag nagsalita ka, gagawin ko sa itay mo ang ginawa ko sa nanay mo.
Hindi ko alam kung ano ang ginawa niya kay nanay, pero alam kong masama. Nakita ko sa mga mata niya, kaya pinili kong maging tahimik para iligtas si Itay. Ang mundo ko ay walang tunog, pero puno ito ng kulay. Si Itay ang kulay abo, malungkot, malayo, parang ulap na laging may dalang ulan. Ang halimaw ay kulay itim, isang madilim na anino na laging may dalang sakit at takot. At si Amihan, siya ang araw ko. Mula nang dumating siya, nagkaroon ng kulay dilaw at kahel ang mundo ko. Ang boses niya kapag kumakanta ay parang mainit na yakap. Ang mga kamay niya kapag ginagamot ang mga pasa ko ay magaan. Sa kanya, ligtas ako. Sa kanya, gusto kong tumawa. Sa kanya, gusto kong magsalita. Pero hindi pwede. Dahil kapag nagsalita ako, mawawala si Itay. Kaya titiisin ko na lang. Kakayanin ko para sa kanila. Ang hapon ay perpekto. Ang araw ay hindi gaanong mainit. At ang hangin mula sa dagat ay presko. Matapos ayusin ang saranggola, dinala ito ni Amihan at Alon sa paboritong lugar ng bata. Isang munting talampas na hindi kalayuan sa mansyon, kung saan kitang-kita ang buong karagatan. Sige na, Alon, subukan mong paliparin. Nakangiting sabi ni Amihan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng isang taon, isang kislap ng tunay na pagkasabik ang nakita sa mga mata ng bata. Kinuha niya ang PC at nagsimulang tumakbo laban sa hangin. Ang makulay na saranggola ay umangat. Sumayaw sa himpapawid na parang isang ibong muling nakalaya. Isang maliit. Walang tunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Alon. Pinapanood sila ni Amihan. Ang puso niya'y puno ng ligaya. Ito na yon. Ito ang batang nakakubli sa likod ng pader ng katahimikan. Isang batang marunong palang mangarap at tumawa. Ngunit ang perpektong sandaling iyon ay mayroong hindi imbitadong panauhin. Mukhang nagkakasiyahan kayo. Ang boses ni Marikit, matamis na parang pulot, ngunit may nakatagong lason, ay biglang sumulpot sa kanilang likuran. Dala nito ang isang basket ng merienda. Nakangiti ito, ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata habang pinapanood niya ang paglipad ng saranggola. Magandang hapon po, ma'am. Bati ni Amihan. Bahagyang umatras upang bigyang puwang si Marikit. Dito ninyo pala naisipang magpalipad, sabi ni Marikit. Ang tingin ay nasa gilid ng talampas. Maganda nga ang hangin dito. Naramdaman ni Amihan ang isang biglaang kaba. Ang lugar na yon, bagamat maganda, ay mapanganib. Isang maling hakbang lang ay maaaring maging sanhi ng trahedya. Alon, halika muna rito. Magmeryenda ka muna. Yaya ni Amihan, sinusubukang ilayo ang bata sa gilid. Ngunit si Alon ay lubos na abala sa kanyang saranggola. Tumatakbo ito. Tumatalon. Ang buong atensyon ay nasa laruang lumilipad. At si Marikit, sa halip na tumulong, ay tila sinasadya pa ang sitwasyon. Hayaan mo siya, Amihan. For the first time in a long time, he looks happy. Huwag nating sirain ang moment niya. Lumakas ang ihip ng hangin. Biglang bumulusok ang saranggola. Sa pagnanais ni Alon na isalba ito, humakbang siya paatras, palapit ng palapit sa bingit ng talampas. Alon, huwag! Sigaw ni Amihan. Ngunit huli na ang lahat. Ang lupa sa gilid ng talampas na bahagyang basa dahil sa hamog ay gumuho. Ang isang paa ni Alon ay nawalan ng suporta. Sa isang iglap, nawalan ito ng balanse. Ang saranggola ay bumagsak. Ang katawan ng bata ay nagsimulang gumulong pababa sa matarik na dalisdis patungo sa mga matatalim na bato sa ibaba. Walang pag-iisip. Walang pag-aalinlangan. Tinalon ni Amihan ang sarili pasunod sa bata. Dumausdos siya sa lupa at damo. Hindi inalintana ang mga gasgas na dumadapo sa kanyang mga braso at binti. Ang tanging nasa isip niya ay maabutan ng bata bago ito tuluyang mahulog.
Naabutan niya ang kamay ni Alon. Nahawakan niya ito ng mahigpit. Ngunit ang bigat ng bata at ang puwersa ng kanilang pagbagsak ay nagpatuloy sa paghila sa kanila pababa. Napakapit si Amihan sa isang malaking ugat ng puno na nakausli sa lupa. Doon, sila ay pansamantalang natigil, nakabitin sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa ilalim nila, humahampas ang malalakas na alon sa mga bato. Tumingin si Amihan sa mukha ni Alon. Ang bata ay nanginginig sa takot, ang mga matay ng lalaki, at ang mga labi namumutla. Nakita ni Amihan ang kanyang sariling takot sa mga mata ng bata. Takot na baka ito na ang kanilang katapusan. "Kapit ka lang, Alon," sabi ni Amihan, hirap na sa paghinga. "Kapit ka lang sa akin, hindi kita bibitawan." Tinitigan siya ni Alon. Nakita ng bata ang determinasyon sa mga mata ni Amihan. Nakita nito ang puro at walang halong pag-aalala. Isang pag-aalalang hindi pa niya kailanman naramdaman mula kay Marikit. Isang pag-aalalang nagpaalala sa kanya ng isang malayong alaala ng kanyang tunay na ina. At doon, sa bingit ng kamatayan, ang pader na itinayo ni Alon sa loob ng 1 taon ay gumuho. Ang takot para sa kanyang sarili ay napalitan ng mas matinding takot na baka may mangyari kay Amihan. Ang babala ng halimaw ay biglang nawalan ng saysay. Isang tunog, garalgal at puno ng takot ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang salita na matagal nang ibinaon sa limot. Isang salitang sumira sa 1 taon ng katahimikan. "Inay, huwag po!" Ang sigaw ay pumunit sa hangin. Malinaw, malakas, nakakayanig. Natigilan si Amihan. Sa gitna ng panganib, ang narinig niya ay hindi ang hampas ng alon, kundi ang boses ng batang pinangakuan niyang proprotektahan, Lakan. Ang sigaw naman ni Marikit, puno ng pagkukunwaring taranta, ang sumunod. Mula sa di kalayuan, patakbong dumarating si Lakan. Nakita niya ang lahat. Ang pagbagsak ng saranggola, ang paggulong ng kanyang anak, ang walang atubiling pagtalon ni Amihan. At narinig niya ang boses na matagal na niyang inaasam na muling marinig. Dali-dali siyang dumapa at inabot ang kamay ni Amihan. Sa tulong ng kanyang lakas, isa-isa niya silang hinila pa itaas, palayo sa panganib. Nang sila'y nasa ligtas na lugar na, ang 3 ay bumagsak sa damuhan. Agad na niyakap ni Lakan si Alon. Hinahaplos ang likod nito. Tinitingnan kung meron itong galos. "Anak! Anak, ayos ka lang." Si Alon, habang umiiyak, ay hindi bumitaw sa pagkakahawak sa damit ni Amihan. Tumingin si Lakan kay Amihan na umiiyak din, sa takot, sa gulat, sa labis na ginhawa. Nakita niya ang mga galos sa braso nito, ang dumi sa kanyang mukha. Nakita niya ang isang babaeng isinakripisyo ang sarili para sa kanyang anak. "Inay," bulong ulit ni Alon, mas mahina na ngayon. Habang nakatingin kay Amihan, niyakap ni Lakan silang dalawa. Ang kanyang anak na muling nagsalita, ang babaeng naging dahilan nito. Sa sandaling iyon, sa gitna ng takot at kaguluhan, naramdaman niya ang isang bagay na matagal nang nawala. Ang pakiramdam ng pagiging isang buong pamilya. Nakatayo sa di kalayuan si Marikit. Ang kanyang pagkukunwaring pag-aalala ay naglaho na. Pinapanood niya ang eksena sa kanyang harapan. Ang tagpong kailanman ay hindi siya naging parte. Ang yakap na yon, ang salitang inay na hindi para sa kanya, doon niya napagtanto, natalo na siya. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay gumuho dahil sa isang salita. Isang malamig at nakakakilabot na determinasyon ang gumuhit sa kanyang mukha. Kung hindi niya makuha ang gusto niya sa isang paraan, mayroon pang ibang paraan. Isang mas marumi, mas mabilis, at mas permanenteng paraan. Kailangan mong mawala, bulong ni Marikit sa hangin.
Ang mga salita ay para lamang sa kanyang sarili. Kailangan mong mawala ngayong gabi, Amihan Dalisay. Ang gabing iyon ay dapat sanang isang selebrasyon. Matapos ang insidente sa talampas, nagbago ang hangin sa loob ng mansyon. Ang yelo sa puso ni Lakan ay nagsimulang matunaw. Sa hapunan, sa kauna-unahang pagkakataon, pinaupo niya si Alon sa kanyang tabi sa halip na sa hiwalay na mataas na upuan. Kinausap niya ito, tinanong, at kahit tango at iling lang ang isinasagot ng bata. Isang koneksyon ang muling nabubuo sa pagitan ng mag-ama. Si Amihan ay tahimik na nagmamasid mula sa kusina. Ang puso niya'y nag-uumapaw sa saya. Ang lahat ng hirap ay tila nagbunga. Ang bawat takot ay may kapalit na pag-asa. Amihan, tawag ni Lakan mula sa komedor. Lumapit siya, bahagyang kinakabahan. Po, sir? Ngumiti si Lakan. Isang pagod, ngunit tapat na nangiti. Salamat ulit. Sa ginawa mo kanina, utang ko sa'yo ang buhay ng anak ko. Namula ang mga pisngi ni Amihan. Trabaho ko lang po yon, sir. At mahal ko po si Alon. Sa isang sulok, nakaupo si Marikit. Hawak nito ang isang kopita ng alak, ngunit hindi umiinom. Nakangiti ito, ngunit ang nangiti ay parang isang maskarang porselana na maaring mabasag anumang oras. May isang bagay sa kanyang katahimikan na mas nakakakilabot kaysa sa kanyang mga sigaw. Oo nga pala, darling, sabi ni Marikit. Ibinabaling ang atensyon kay Lakan. Since we're all in a celebratory mood, naisip kong isuot sana ang kwintas na bigay pa ng lola mo. The Diamond One. Tumayo ito at umakyat sa taas. Ang lahat ay tila normal. Ngunit makalipas ang ilang minuto, isang nakakayanig na sigaw ang narinig mula sa kanilang silid. Wala! Wala rito! Nagkatinginan si Lakan at Amihan. Mabilis na tumakbo paakyat si Lakan. Sumunod si Amihan, dala ng pag-aalala. Naabutan nila si Marikit sa harap ng bukas na jewelry box nito, nagkakalkal. Ang mga mamahaling alahas ay nagkalat sa ibabaw ng tokador. Umiiyak ito. Lakan, ang kwintas, ang heirloom necklace ng pamilya mo nawawala. Ano? Baka naman nailagay mo lang sa ibang lugar. Pagpapakalma ni Lakan. Hindi, dito ko lang inilalagay yon, sigaw ni Marikit. Ang mga luha ay parang agos ng tubig. Pagkatapos, tumingin ito sa paligid, ang mga matay puno ng pagkukunwaring pagtataka. Hanggang sa dumapo ang mga ito kay Amihan na nakatayo sa may pinto. Tila isang bombilya ang umilaw sa isip ni Marikit. Sandali, meron bang ibang pumasok dito sa kwarto natin kanina? Wala. Tayo lang at si Manang LV kapag naglilinis, sagot ni Lakan. Si Manang LV ay matagal nang naninilbihan dito, sabi ni Marikit. Ang boses ay nagiging isang akusasyon. Pero may isang bago sa pamamahay na ito. Doon na unawaan ni Amihan kung saan patungo ang usapan. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila ng lamig. Ha, hindi po ako pumapasok dito, ma'am. Depensa niya sa sarili. Hindi nga ba? Tumingin si Marikit kay Lakan, ang mga matay puno ng luha. Lakan, ayokong mag-isip ng masama. Pero bago lang siya at malaki ang halaga ng kwintas na yon. Bumaba sila sa sala. Ang tensyon ay halos hinihiwa ang hangin. Tinawagan ni Marikit ang pulisya sa kabila ng pag-aatubili ni Lakan. Para lang malinis ang pangalan ng lahat, darling. Dumating ang 2 pulis. Pagkatapos makuha ang salaysay ni Marikit, iminungkahi nito ang isang bagay na nagpatigil sa mundo ni Amihan. Sir, para po sa kapayapaan ng isip ko, maaari po bang tingnan natin ang gamit ng lahat? Lalo na ang kay Amihan? Marikit, that's enough. Saway ni Lakan. Bakit ay Lakan? May itinatago ka ba? Ganti ni Marikit. Walang nagawa si Lakan. Ang sitwasyon ay wala na sa kanyang kontrol.
Naglakad sila patungo sa servants' quarters. Ang bawat hakbang ay parang isang milya para kay Amihan. Binuksan niya ang pinto ng kanyang maliit na silid. Ang kaunting gamit niya ay naroon. Ilang damit, isang libro, at ang kanyang luma at sira-sirang bag. Diyan po sa bag, turo ni Marikit. Lumapit ang isang pulis. Kinuha nito ang bag at dahan-dahang binuksan. Sa harap nilang lahat, mula sa loob ng munting bag na naglalaman lang ng ilang piraso ng barya at isang lumang suklay, isang bagay ang kumislap sa ilalim ng ilaw. Ang nawawalang kwintas na diamante. Napasinghap ang lahat. Napahawak si Amihan sa kanyang bibig, hindi makapaniwala sa nakikita. Isang bitag. Isang perpektong paglalaro ng sitwasyon. Amihan, paano mo nagawa to? Halos pabulong na tanong ni Lakan. Ang boses ay basag, puno ng hindi makapaniwalang sakit. Ha, hindi. Hindi po sa akin yan. Hindi ko po gagawin yan. Umiiyak na, sabi ni Amihan. Sinungaling, sigaw ni Marikit. Matapos kitang tratuhin na parang pamilya. Ahas ka. Magnanakaw. Ngunit hindi na nakikinig si Amihan. Ang tingin niya ay napunta sa pinto. Nakatayo roon si Alon, nanginginig, ang mga matay puno ng luha. Nakita ng bata ang lahat. Narinig nito ang lahat. Bumagsak ang mga balikat ni Amihan. Nawalan siya ng lakas para lumaban. Paano siya lalaban kung ang ebidensya ay nasa harap na nilang lahat? Paano siya mananalo laban sa isang demonyong nag-aanyong anghel? Tumingin siya hindi kay Lakan, hindi kay Marikit, kundi kay Alon. Lumuhod siya. Hindi alintana ang mga pulis. Ang mga luha ay patuloy sa pag-agos sa kanyang mga pisngi. Alon, sabi niya, ang boses ay mahina, ngunit malinaw. Huwag kang matakot, ha? Maging matapang ka. Tandaan mo ang pangako mo. Maging matapang ka. Iyon lang. Hindi na siya nagsalita. Hindi na siya nagpaliwanag. Tinanggap niya ang sentensya. Hindi ko na ipapablotter, sabi ni Lakan sa mga pulis. Ang boses ay walang emosyon. Pero kailangan niyang umalis. Ngayon din. Ang desisyon ay pinal. Ang pag-asa ni Amihan ay tuluyan ng namatay. Kinuha niya ang kanyang maliit na bag na ngayon ay wala ng laman, kundi ang kanyang kahihiyan. Hindi siya lumingon. Naglakad siya palabas ng mansyon. Bawat hakbang ay isang kirot. Dinaanan niya ang mahabang daan palabas. Ang mga puno ng akasya, na dati tila isang pagbati, ay ngayoy mga saksi sa kanyang paglisan. Nang makalabas siya sa malaking tarangkahan ng Hacienda Isla Sinag, huminto ito at dahan-dahang nagsara sa kanyang likuran. Ang tunog ng bakal na nagsasara ay parang isang huling paalam. Naiwan siyang mag-isa sa madilim at maalikabok na kalsada. Wala siyang pera, wala siyang matutuluyan, wala siyang patutunguhan. Habang naglalakad siya sa kawalan, isang itim na kotse na walang ilaw ang biglang huminto sa kanyang tabi. Bago pa man siya makasigaw, isang pamilyar at nakakatakot na amoy ng mamahaling pabango ang kanyang nalanghap. Isang malakas na braso ang pumulupot sa kanyang baywang at isang kamay ang marahas na tumakip sa kanyang bibig. Hinila siya papasok sa sasakyan. Ang huli niyang nakita ay ang gintong arko ng Hacienda Isla Sinag na unti-unting nilalamon ng kadiliman ng gabi. Ang katahimikan na muling bumalot sa Hacienda Isla Sinag ay hindi na tulad ng dati. Hindi na ito ang malungkot na katahimikan ng pagluluksa. Ito ay isang mabigat, nakakasuklam, na katahimikan ng pagkakamali. Para kay Lakan, ang bawat sulok ng mansyon ay sumisigaw ng isang pangalan, Amihan. Sa unang umaga, pagkatapos ng paglisan ni Amihan, umupo si Lakan sa hapagkainan at hinanap ng kanyang mga mata ang pwesto kung saan laging nakatayo ang dalaga, handang mag-abot ng kape. Ngunit wala ito roon. Si Marikit ang lumapit, nakangiti, at naglagay ng pagkain sa kanyang plato. "Good morning, darling. I feel so much safer now," sabi nito.
Hinahaplos ang kanyang braso. We can finally be a real family. Ngunit ang salitang pamilya ay tila isang basag na salamin sa pandinig ni Lakan. Tumingin siya kay Alon. Ang bata ay muling naging isang estatwa. Nakaupo ito sa kanyang upuan, hindi kumikilos, hindi tumitingin, at higit sa lahat, hindi na muling nagsasalita. Ang salitang inay na nagbigay sa kanila ng pag-asa ay tila isang panaginip na lang. "Alon anak, kumain ka," sabi ni Lakan. Ang boses ay malumanay, walang sagot. "Sweetheart, your papa is talking to you," sabi ni Marikit. Ang boses ay nagsisimula ng mainis. "Kumain ka na." Hindi pa rin gumalaw si Alon. Sinubukan ni Marikit na subuan ito, ngunit isinara ng bata ang kanyang bibig ng mahigpit. Tumayo ito, bumaba sa upuan, at naglakad pabalik sa kanyang silid nang walang sinasabi. Isang maliit na sundalong sumusuko sa laban at nagsimula ang hunger strike. Lumipas ang 2 araw. Hindi kumakain si Alon. Tanging kaunting tubig lang ang laman ng kanyang tiyan. Nanghina ang katawan nito. Lumalim ang mga mata. Ang lahat ng sigla na ibinalik ni Amihan ay unti-unting kinakain ng kalungkutan. Si Lakan ay hindi na mapakali. Sinubukan niya ang lahat. Kinausap, pinakiusapan, binilhan ng bagong laruan. Ngunit para siyang nagsasalita sa pader. Ang pag-aalala ay unti-unting naging desperasyon. Ang desperasyon ay naging pagsisisi. Paano kung nagkamali ako? Tanong niya sa sarili habang nakatanaw sa natutulog na si Alon. Paano kung ang ebidensya ay kasinungalingan? Isang gabi, habang binabantayan ni Lakan ang anak, biglang gumalaw si Alon. Dahan-dahan itong bumangon. May kinuha ito mula sa ilalim ng kanyang kama. Ang luma, sira, at maruming teddy bear. Kinakabahan na hinila ni Alon ang kamay ng kanyang ama. Nagpatianod si Lakan, nagtataka kung saan siya dadalhin ng bata. Pumasok sila sa opisina ni Lakan. Doon, itinuro ni Alon ang laptop na nasa ibabaw ng mesa. Pagkatapos, iniabot nito ang teddy bear. Buong diin, itinuro ng munting daliri ni Alon ang punit sa tiyan ng manika. Naguluhan si Lakan. "Anak, ano to? Sira na to. Papalitan natin ng bago." Umiling-iling si Alon. Muli niyang itinuro ang punit. Ang mga matay nagmamakaawa na para bang nagsasabing, "Itay, tingnan ninyo. Pakiusap, tingnan ninyo." Dahil sa pagpupumilit ng anak, sinunod ito ni Lakan. Kinuha niya ang teddy bear, kinapa niya ang punit. At doon, sa gitna ng maruming bulak, naramdaman niya ang isang maliit at matigas na bagay. Dahan-dahan niya itong hinugot. Isang micro SD card. Kinabahan si Lakan. Mabilis niyang isinaksak ang card sa kanyang laptop. May isang video file lang sa loob. Ang pangalan ng file, "Para sa'yo, Lakan." Nag-double-click siya. Bumungad sa screen ang mukha ng kanyang yumaong asawa na si Lara. Payat ito, maputla, at may malalim na lungkot sa mga mata. Ngunit ngumiti ito. Ang video ay tila kuha mula sa isang nakatagong kamera sa loob ng silid. "Mahal ko," panimula ni Lara. Ang boses ay mahina. "Kung pinapanood mo to, ibig sabihin..." "Wala na ako. At ibig sabihin, nagtagumpay si Alon. Patawarin mo ako, Lakan. May kailangan kang malaman." Huminga ito ng malalim. "Ang sakit ko. Hindi ito lumalala. Pinalalala ito. Ang gamot na ibinibigay sa akin ni Marikit. Iba ang epekto. Pinahihina ako. Sinubukan kong sabihin sa'yo pero..." Biglang bumukas ang pinto sa video. Pumasok si Marikit. Dala ang isang baso ng gamot. Ang kanyang ngiti ay parehong-pareho sa ngiting nakikita ni Lakan araw-araw. "Lara, oras na para sa gamot mo," sabi nito. "Ayoko na niyan, Marikit. Masama ang pakiramdam ko dyan," sagot ni Lara. Biglang naglaho ang nangiti ni Marikit.
Ang mukha nitong anghel ay naging demonyo. Huwag ka nang maarte. Inumin mo to para gumaling ka na. Hinawakan niya ng mahigpit ang panga ni Lara at pilit na isinalin ang gamot sa bibig nito. Bakit mo to ginagawa? Hirap na tanong ni Lara. Ngumisi si Marikit, isang ngising puno ng tagumpay at kasamaan. Dahil sa oras na mawala ka, lahat ng sayo ay magiging akin. Ang asawa mo, ang bahay na to, pati ang anak mo. Humilig ito palapit kay Lara at bumulong, at huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang anak mo sa paraang gusto ko. Natapos ang video. Ang tanging maririnig sa opisina ay ang humuhuning tunog ng laptop. Si Lakan ay nakatitig lang sa blankong screen. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Ang kanyang mundo ay gumuho sa pangalawang pagkakataon. Ang sakit, ang pagtataksil, ang pagsisisi. Hindi lang niya pinalayas ang isang inosenteng babae. Pinahintulutan niyang manirahan sa kanyang pamamahay, alagaan ang kanyang anak, at halos pakasalan ang halimaw na pumatay sa kanyang asawa. Isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi ito iyak, hindi ito sigaw. Ito ay isang atungal. Isang atungal ng isang hayop na nasugatan ng malubha. Sinuntok niya ang pader. Hindi inalintana ang sakit. Paulit-ulit. Ang galit ay nag-aapoy sa kanyang mga ugat. Sinusunog ang lahat ng natitirang hibla ng kanyang pagkatao. Sa gitna ng kanyang pagwawala, tumunog ang kanyang telepono. Sinagot niya ito. Ang boses ay garalgal at puno ng galit. Hello? Isang malamig at aroganteng boses ng lalaki ang sumagot mula sa kabilang linya. Sila Lakan Saavedra ba to? Sino to? Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga kung sino ang hawak ko. May narinig si Lakan na kalabog sa kabilang linya at isang pigil na daing ng isang babae. May fiancé kasi akong palaging tumatakas. Ang pangalan niya ay Celestina, pero baka mas kilala mo siya sa pangalang Amihan. Natigilan si Lakan. Nanlamig ang kanyang buong katawan. Nagpatuloy ang lalaki. Nasa akin siya ngayon. Gusto mo bang bawiin ang magnanakaw mong katulong? Ang amoy ng alikabok at kalawang ang unang bumati sa nagmulat na diwa ni Amihan. Nakatali ang kanyang mga kamay at paa sa isang silyang kahoy sa gitna ng isang abandonadong bodega. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa iisang bombilya na nakabitin sa mataas na kisame, nagbibigay ng nakakatakot na anino sa paligid, at sa harap niya, nakaupo sa isang bakal na bariles, ay ang bangungot na pilit niyang tinatakasan. Celestina, my love, sa wakas nagising ka na, sabi ni Kidlat Montemayor. Isang mapanuyang ngiti ang nakapaskil sa kanyang labi. Namiss mo ba ako? Si Kidlat ay hindi nagbago. Ang gwapo niyang mukha, na minsay minahal ni Amihan, ay mukha pa ring perpekto. Ngunit ngayon, ang nakikita na lang niya ay ang kasamaan sa likod ng mga matang iyon. Ang parehong mga mata na nakita niya sa tuwing sinasaktan siya nito, pisikal at emosyonal. Anong kailangan mo, Kidlat? Malamig na tanong ni Amihan. Wala na ang takot sa kanyang boses. Ang pagiging biktima sa Hacienda Isla Sinag ay pumukaw sa isang bagay sa loob niya. Isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Tumawa si Kidlat, isang tawang walang saya. Diretso sa punto ha? Gusto ko yan. Simple lang naman ang kailangan ko. Mahal ko. Kailangan kong pirmahan mo ang mga dokumentong ito. Inilapag niya sa ibabaw ng bariles ang isang folder. Isang kasulatan. Isang maliit na papel na nagsasabing isinasalin mo sa akin ang lahat ng mana mo mula sa iyong ama. Ang Dalisay Shipping Lines. Simple, di ba? Tiningnan ni Amihan ang mga papel. Iyon pala ang lahat. Hindi siya hinanap ni Kidlat dahil sa pag-ibig. Hinanap siya nito dahil sa pera. Nababaliw ka na. Hinding-hindi ko yan pipirmahan. Pero pipirmahan mo, sabi ni Kidlat. Tumatayo at lumalapit sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi.
Dahil kung hindi, itong maganda mong mukha, sisirain ko. Unti-unti, hanggang sa magmakaawa kang ibigay sa akin ang bulpen. Sa gitna ng pagbabantang iyon, bumukas ang pinto ng bodega. Isang pamilyar na babae ang pumasok. Si Marikit. Akala ko ba usapan natin? Tatakutin mo lang siya? Bakit mo siya itinali? Tanong ni Marikit. Bakas ang pagkainis. Napatingin si Amihan mula kay Kidlat papunta kay Marikit at pabalik. Ang mga piraso ng palaisipan ay biglang nagkadugtong-dugtong. Magkakuntsa ba kayo? Hindi iyon tanong, kundi isang pahayag. Ngumisi si Kidlat. Hindi lang basta magkakuntsa ba? Si Marikit at ako, mayroon kaming kasaysayan. Manahimik ka, Kidlat. Saway ni Marikit. Tumingin ito kay Amihan ng may pagkasuklam. Oo, nagpatulong ako sa kanya para hanapin ka at takutin para umalis ka na sa hasyenda. Pero itong baliw na to, may sarili palang agenda. Huwag kang magmalinis, Marikit, sabi ni Kidlat. Pareho lang tayong desperado. Ako, kailangan ko ng pera dahil bangkarote na ako. Ikaw naman, kailangan mong mawala ang karibal mo sa puso ni Lakan. At sa yaman niya, syempre. Ang lahat ay naging malinaw para kay Amihan. Ang itim na kotse sa labas ng hasyenda. Ang perpektong pagkakataon para ma-frame up siya sa pagnanakaw. Lahat ay plinano. Hindi ka magtatagumpay, Marikit, sabi ni Amihan, puno ng tapang. Malalaman din ni Lakan ang lahat. Malalaman niya kung anong klaseng demonyo ka. Tumawa si Marikit, isang tawang nakakakilabot. At sino ang magsasabi sa kanya? Ikaw? Isang magnanakaw na tumakas? Maniwala ka, Amihan. Sa pagitan nating dalawa, ako ang paniniwalaan niya. Ngunit ang pagtatalo ng dalawang kontrabida ay nagbigay ng ideya kay Amihan. Kailangan niyang gamitin ang kanilang alitan. Kaya mo ba siya pinatay, Marikit? Tanong ni Amihan. Ang boses ay seryoso. Kaya mo ba pinatay si Lara? Para makuha mo si Lakan? Natigilan si Marikit. Maging si Kidlat ay napatingin sa kanya. Nagulat. Anong pinagsasasabi mo? Huwag ka nang magmaang-maangan. Pagpapatuloy ni Amihan. Alam kong pinatay mo siya. Ang reaksyon sa mukha ni Marikit ay sapat na kumpirmasyon, ang pagkagulat, ang takot, ang galit. Paano mo nalaman? Hindi na yon mahalaga, sabi ni Amihan. Tumingin siya kay Kidlat. Kidlat, isipin mo, kung nagawa niyang pumatay ng tao para sa isang lalaki, ano sa tingin mo ang gagawin niya sa'yo kapag nakuha na niya ang gusto niya? Gagamitin ka lang niya. Manahimik ka! Sigaw ni Marikit at akmang sasampalin si Amihan. Ngunit pinigilan siya ni Kidlat. Sandali, may punto siya. Paano ko malalaman na hindi mo ako tatraydurin, Marikit? Dahil kailangan natin ang isa't isa. Habang nagtatalo ang dalawa, ginamit ni Amihan ang pagkakataon. Ang pagkakatali sa kanya ay hindi gaanong mahigpit. Gamit ang lahat ng kanyang lakas, pinilit niyang igalaw ang kanyang mga kamay. Hinahayaan ang lubid na kumaskas sa kanyang balat hanggang sa ito ay magdugo. Ang sakit ay hindi niya ininda. Hindi na kita kailangan, Marikit, sigaw ni Kidlat. Kailangan ko lang ang pirma ni Celestina. At paano mo siya pipilitin kung tatawag ako ng pulis ngayon din? Ganti ni Marikit. Sa kasagsagan ng kanilang sigawan, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng bodega. Isang malakas na sipa ang nagpatumba rito. Sa likod ng nasirang pinto, nakatayo si Lakan. Ang kanyang muka ay isang maskara ng purong galit. Ang mga mata niya'y nag-aapoy. At sa likod niya, may mga anino ng mga pulis. Lakan! Gulat na sabi ni Marikit. Tapos na ang laro mo, Marikit. Sabi ni Lakan. Ang boses ay malamig na parang yelo. Natulala si Kidlat sa pagkabigla. Sapat na para makawala si Amihan sa kanyang tali. Tumakbo siya palayo sa upuan, patungo sa direksyon ni Lakan.
Hinugot ni Kidlat ang isang baril mula sa kanyang likuran. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya, at walang pag-aalinlangang hinablot niya si Amihan, ginawang panangga. Itinutok niya ang baril sa ulo nito. Isang maling galaw, patay siya. Nanigas si Lakan. Ang mga pulis ay huminto. Ang tensyon sa loob ng bodega ay halos sumabog. "Kidlat, pakawalan mo siya," mahinahong sabi ni Lakan. Itinaas ang kanyang mga kamay. "Huwag mong gawing mas malala ang sitwasyon." "Manahimik ka. Ikaw ang may kasalanan nito. Kung hindi ka dumating, sana nakuha ko na ang gusto ko." Sigaw ni Kidlat. Ang kamay ay nanginginig. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis. Isang putok ng baril ang umaling-awngaw sa loob ng bodega. Ang putok ng baril ay sumabog sa loob ng bodega, isang nakabibinging tunog na pansamantalang nagpatigil sa paghinga ng lahat. Ngunit ang bala ay hindi tumama kay Amihan. Hindi rin ito tumama kay Lakan. Nanginig ang kamay ni Kidlat. Ang kanyang atensyon ay biglang nabaling. Sapat na para kay Amihan na gamitin ang pagkakataon. Gamit ang siko, buong lakas niyang sinikmuraan si Kidlat. Napakawalan siya nito, kasabay ng isang ungol ng sakit. Sumugod ang mga pulis, ngunit bago pa man sila makalapit, isang anino ang mas mabilis na kumilos. Si Lakan. Parang isang toro na sinugod niya si Kidlat. Walang salita, walang sigaw, tanging purong galit. Ang unang suntok ni Lakan ay tumama ng diretso sa panga ni Kidlat, nagdulot ng isang malutong na tunog. Bumagsak si Kidlat sa sahig, nabitawan ng baril. Sinunggaban siya ni Lakan sa kuwelyo at muling itinaas. Para kay Lara, isang suntok sa sikmura. Para kay Alon, isang suntok sa mukha. At para sa kanya, huling sigaw ni Lakan bago niya muling susuntukin si Kidlat. "Lakan, tama na," sigaw ni Amihan, hinahawakan ang braso nito. "Hayaan mo na ang mga pulis." Doon lang tila natauhan si Lakan. Tumingin siya sa duguan at halos walang malay na si Kidlat pagkatapos ay kay Amihan. Binitawan niya si Kidlat na parang isang basahan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, sinubukan ni Marikit na tumakas. Dahan-dahan siyang umatras patungo sa isang maliit na pinto sa likod ng bodega. Akala niya ay walang nakapansin. Ngunit nagkamali siya. "Saan ka pupunta, Tita Marikit?" Isang maliit na boses ang narinig mula sa may pangunahing pintuan. Isang boses na puno ng lamig at tapang na hindi akma sa kanyang edad. Nakatayo roon si Alon, hawak ang kamay ng isang pulis. Nakatingin ito ng diretso kay Marikit, ang mga matay hindi natakot, kundi puno ng panunumbat. Natigilan si Marikit. "Alon, anong ginagawa mo rito?" "Sinama ko siya," sabi ni Lakan. Hindi inaalis ang tingin kay Marikit para makita niya mismo kung paano ka babagsak. Sa isang iglap, bumalik ang pagkataranta ni Marikit. Tumakbo siya patungo sa pinto. Ngunit sa kanyang pagtakbo, isang bato ang biglang tumama sa kanyang binti. Dahilan, para siya ay matisod at bumagsak ng padapa sa sahig. Lahat ay napatingin sa pinanggalingan ng bato. Nakatayo roon si Alon. Ang maliit niyang kamay ay nakakuyong pa. Ang dibdib ay umaalon sa bilis ng paghinga. Siya ang bumat. Ang batang minsan niyang sinaktan, tinakot at pinatahimik ay ang siya mismong naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Mabilis siyang pinalibutan ng mga pulis. "Sumama na po kayo sa amin, ma'am," sabi ng hepe. "Hindi. Wala akong kasalanan." Nagpupumiglas na sigaw ni Marikit. Ang kanyang magandang mukha ay nabahira na ng dumi at desperasyon. Lahat ng ito ay dahil sa babaeng yan. Siya ang sumira sa buhay ko. Habang kinakaladkad siya palabas, ang mga mata niya'y nanlilisik pa ring nakatingin kay Amihan. "Hindi pa tayo tapos. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos." Pinulsuhan ng mga pulis si Kidlat at si Marikit. Isinakay sila sa magkahiwalay na sasakyan ng pulis.
Ang sirena ay umalingaw-ngaw at unti-unting naglaho sa kalayuan, kasama ang 2 taong nagdulot ng labis na kadiliman. Natahimik ang bodega. Ang naiwan na lang ay si Lakan, si Amihan, at si Alon. Lumapit si Amihan kay Lakan. Nakikita niya ang isang maliit na sugat sa braso nito, marahil ay mula sa isang daplis ng bala kanina. Hinawakan niya ito. May sugat ka. Tiningnan ni Lakan ang sugat, pagkatapos ay tumingin sa mga mata ni Amihan. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng isang emosyon na mas malalim at mas komplikado. Pagsisisi, pasasalamat, at isang bagay na hindi pa niya kayang pangalanan. Amihan, patawarin mo ako, sabi niya. Ang boses ay basag. Sa lahat ng ginawa ko, sa hindi ko paniniwala sa'yo, ako. Shhh, sabi ni Amihan, inilagay ang kanyang daliri sa labi ni Lakan. Tapos na. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pader sa pagitan nila ay gumuho. Ang amo at ang kasambahay, ang mayaman at ang mahirap, ang lahat ng iyon ay nawala. Ang naiwan ay 2 taong sinugatan ng mundo na nakahanap ng ginhawa sa isa't isa. Itay! Ang boses ni Alon ang pumutol sa kanilang sandali. Lumapit ito sa kanila. Ang mga matay nagpapalipat-lipat mula kay Lakan patungo kay Amihan. Lumuhod si Lakan para magpantay sila ng anak. Anak, patawarin mo rin si Itay. Naging mahina si Itay. Umiling si Alon. Pagkatapos ay tumingin ito kay Amihan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Niyakap ni Amihan ang bata. Mahigpit. Isang yakap na nagsasabing, ligtas ka na. Tumayo si Lakan at niyakap silang dalawa. Sa gitna ng marumi at maalikabok na bodega, sa gitna ng mga anino ng karahasan at pagtataksil, isang pamilya ang muling nabubuo. Isang pamilyang hindi binuo ng dugo, kundi ng mga pinagdugtong-dugtong na piraso ng mga basag na puso. Tumingin si Lakan kay Amihan sa ibabaw ng ulo ni Alon. Nakita niya ang babaeng nagligtas sa kanyang anak. Ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa kanyang sarili. Ang babaeng nagturo sa kanya kung paano muling magtiwala. Celestina pala ha? Mahinang biro ni Lakan. Ngumiti si Amihan, isang tunay at maningning na ngiti. Mas gusto ko ang Amihan. Kung ganoon, bulong ni Lakan na tila isang pangako. Maligayang pagbabalik sa Hacienda Isla Sinag. Amihan. Ang unang nagparehistro sa isip ni Lakan ay ang amoy ng ospital, isang pinaghalong amoy ng antiseptiko at kalinisan na nagpapaalala sa kanya ng mga huling araw ni Lara. Ngunit sa pagkakataong ito, ang pakiramdam ay iba. Hindi ito pagluluksa, kundi pagbabantay. Nakaupo siya sa isang silya sa tabi ng kama kung saan payapang natutulog si Amihan. 2 araw na ang lumipas mula nang mangyari ang lahat. Matapos ang insidente sa bodega, dinala nila si Amihan sa ospital para masuri. Bukod sa mga galos, pasa at matinding pagod, sinabi ng doktor na ligtas na ito. Ngunit kailangan niya ng pahinga. Pinagmasdan ni Lakan ang mukha ng dalaga. Kahit sa pagtulog, bakas pa rin dito ang hirap na pinagdaanan. Hinawakan niya ang kamay nito. Pinag-ingatang huwag tamaan ang mga gasgas na dulot ng lubid. Ang bawat marka sa balat nito ay isang testamento ng kanyang pagkukulang, isang sampal sa kanyang pagiging bulag. Celestina Dalisay, ang nag-iisang tagapagmana ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng shipping sa bansa. Nagtatago bilang isang simpleng kasambahay. Ang kwento ay tila isang pelikula, ngunit ang sakit at takot sa mga mata nito noong gabi na yon ay totoong-totoo. Dahan-dahang gumalaw si Amihan. Unti-unti nitong iminulat ang mga mata, bahagyang naninibago sa puting kisame ng silid. Ang una niyang nakita ay ang mukha ni Lakan. Lakan, mahinang tawag niya. Shhh! Huwag ka munang bumangon, sabi ni Lakan. Marahang inalalayan ang ulo nito
Pabalik sa unan, kumusta ang pakiramdam mo? Pagod, aminado ni amihan. Pero magaan, pakiramdam ko magaan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Lakan. Mabuti naman. Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan sa pagitan nila. Hindi ito yung nakakailang na katahimikan, kundi isang katahimikang puno ng mga bagay na kailangang sabihin ngunit hindi alam kung paano sisimulan. Si amihan ang unang bumasag dito. Tungkol sa pagkatao ko, hindi mo kailangang magpaliwanag. Putol ni Lakan. Hindi, sabi ni amihan, mas may diin na ngayon. Kailangan mong malaman. At nagsimula siyang magkwento. Ikinuwento niya ang tungkol sa kanyang ama, sa pressure ng pagiging nag-iisang tagapagmana at tungkol kay Kidlat. Ikinuwento niya kung paano siya nito unti-unting kinontrol, pinalayo sa kanyang mga kaibigan, at binigyan ng mga matatamis na salitang may kasamang lason. Ikinuwento niya ang gabi kung kailan niya napagtanto na ang pag-ibig na inaakala niya ay isa palang hawla, at kung paano siya tumakas dala lang ang damit sa kanyang katawan. Habang nagsasalita si amihan, si Lakan ay tahimik lang na nakikinig. Ang bawat salita ay parang isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang basta tumatakas mula sa isang mapang-abusong relasyon. Tumatakas ito para mabuhay. At ang nahanap nitong kanlungan ay isa palang pugad ng ahas. Patawarin mo ako, muling sabi ni Lakan. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Kung naging mas mabuti lang sana akong amo, kung naging mas mapagmatsyag lang sana akong tao, hindi mo na sana kailangang danasin yun ulit. Umiling si amihan. Hindi mo kasalanan. Paano mo malalaman? Maging ako, nabulag din ni Marikit. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang maliit na bata. May hawak na isang bulaklak ng gumamela. Si Alon. Tumigil ito sa may pintuan, tila nag-aalangan. Nang makita niyang gising si amihan, isang maningning na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Tumakbo ito papalapit sa kama. Amihan, sabi nito. Ang boses ay malinaw at masaya. Alon, sagot ni amihan. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Na-miss kita. Inabot ng bata ang bulaklak sa kanya. Pagkatapos ay tumingin ito sa kanyang ama. Itay. Ang simpleng salitang iyon ay tumama kay Lakan na parang isang alon. Ang pagkakasabi ni Alon ay iba na. Hindi na ito sigaw ng takot. Ito ay isang salitang puno ng paglalambing at pagtitiwala. Ang kanyang anak ay tunay nang nagbabalik. Lumapit si Lakan at ginulo ang buhok ng bata. Kamusta ang champion ni Itay? Niyakap siya ni Alon. Doon, sa maliit na silid ng ospital, ang tatlo ay nagsama-sama. Isang larawan ng isang pamilyang sinubok ng napakaraming pagsubok. Kinagabihan, matapos maihatid si Alon pauwi kay Manang LV, bumalik si Lakan sa ospital. Nadatnan niyang nakatingin si amihan sa labas ng bintana. Hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat sa iyo, amihan, sabi ni Lakan. Humarap ito sa kanya. Ang makita lang na masaya at ligtas si Alon, sapat na yon sa akin. Hindi lang si Alon ang iniligtas mo. Aminado ni Lakan, lumalapit sa kanya. Iniligtas mo rin ako, mula sa kasinungalingan, mula sa pagkabulag, mula sa sarili ko. Hinawakan niya ang mga kamay ni amihan. Amihan, o Celestina, hindi mahalaga sa akin kung ano ang pangalan mo o kung gaano kakayaman. Ang mahalaga sa akin ay ang babaeng nakilala ko. Ang babaeng nagpakita ng kabutihan sa isang batang uhaw sa pagmamahal. Ang babaeng nagtaya ng sariling buhay para sa anak ko. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kailangan si Celestina Dalisay, ang tagapagmana. Ang kailangan ko, ang kailangan namin ni Alon, ay si amihan. Ang amihan na nagdala ng preskong hangin
sa aming magulong mundo. Lumuhod si Lakan sa harap niya. Maging ilaw ka ng aming tahanan, amihan. Maging asawa ka at maging ina ka ni Alon. Sa tunay na kahulugan nito, pakasalan mo ako. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni amihan. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ito ng saya. Ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang dasal. Ang pamilyang pinangarap niya. Ang pag-ibig na akala niya'y hindi na niya muling mararamdaman. Ngunit sa gitna ng kaligayahang iyon, may isang bagay siyang napagtanto. Lakan. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Mahal kita, mahal na mahal kita, at walang mas magpapasaya sa akin kundi ang maging parte ng buhay ninyo ni Alon. Hinawakan niya ang pisngi ni Lakan, pero bago ako maging asawa ng kahit sino, kailangan ko munang mahanap ulit ang sarili ko. Kailangan kong harapin si Celestina. Kailangan kong ayusin ang gulo na iniwan ko. Kailangan kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi bilang isang biktima na nagtatago, kundi bilang isang babaeng buo. Tinitigan niya ito sa mata. Isang pangako ang nakapinta roon. Kailangan kong gawin yon para sa sarili ko. Para kapag hinarap kita ulit, maibibigay ko sa iyo ang buong ako. Hindi nabigo si Lakan. Sa halip, isang nangiti ng pag-unawa at paghanga ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumayo siya at hinalikan ito sa noo. Kung ganoon, bulong niya, maghihintay ako kahit gaano katagal. Isang taon ng pagbabago, isang taon ng paghilom, isang taon ng paghihintay. Ang Hacienda Isla Sinag ay hindi na ang malungkot at madilim na lugar na unang tinapakan ni amihan. Ang mga bintana ay laging bukas, hinahayaang pumasok ang liwanag ng araw at ang simoy ng hangin mula sa dagat. Ang dating nakakabinging katahimikan ay napalitan na ng mga tunog, ang masayang sigaw at tawanan ni Alon habang naglalaro sa hardin, ang malamyos na musika mula sa lumang piano na muling tinutugtog ni Lakan, at ang masayang kwentuhan ng mga kasambahay na hindi na natatakot sa anino ng isang pekeng donya. Sa loob ng isang taon na yon, hinarap ni Celestina Dalisay ang kanyang nakaraan. Sa tulong ni Lakan, nagsampa siya ng kaso laban kay Kilat Montemayor, hindi lang para sa tangkang pagdukot, kundi para na rin sa lahat ng taon ng pang-aabusong pisikal at emosyonal. Maraming katulad niya ang lumantad. At sa huli, nakuha ni Kidlat ang nararapat sa kanya. Si Marikit Valencia naman ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Lara Saavedra at habang buhay na mananatili sa likod ng rehas. Ang hustisya, bagamat mabagal, ay nagwagi. Ngunit ang pinakamalaking laban ni Celestina ay ang laban sa sarili. Muli niyang pinamahalaan ang kumpanya ng kanyang ama, hindi dahil ito ay obligasyon, kundi dahil ito ay kanyang karapatan. Ipinakita niya sa lahat na ang babaeng minsay tumakas ay nagbalik, hindi na bilang isang prinsesang nangangailangan ng tagapagligtas, kundi bilang isang reyna na kayang ipaglaban ang kanyang kaharian. At ngayon, sa isang magandang hapon, kung saan ang kulay ng langit ay kahel at rosas, handa na siyang bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nakatayo si Lakan sa may dalampasigan, suot ang isang simpleng puting barong. Sa tabi niya ay si Alon, na suot din ang isang maliit na replika ng kasuotan ng kanyang ama. Pareho silang nakatingin sa dulo ng isang maliit na pasilyo na gawa sa kawayan at pinalamutian ng mga puting bulaklak. Hinihintay nila ang kanilang reyna. At doon, nagsimula siyang maglakad. Hindi siya si Celestina Dalisay na nakasuot ng mamahaling gown. Siya ay si amihan, suot ang isang simpleng puting bestida na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang kanyang buhok ay nakalugay lang, pinalamutian ng isang korona ng maliliit na bulaklak. Ang kanyang mga paa ay walang sapin, ramdam ang pino, at mainit na buhangin. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang mga pamilyar na mukha. Si Manang LV na umiiyak sa tuwa, ang mga kasambahay na itinuring siyang pamilya, at ang iilang malalapit na kaibigan. Ngunit ang kanyang mga mata
ay nakatuon lamang sa dalawang lalaki sa dulo ng pasilyo, ang kanyang magiging asawa at ang kanyang anak. Nang makarating siya sa harap ni Lakan, kinuha nito ang kanyang mga kamay. Akala ko hindi ka na babalik. Biro ni Lakan, ngunit bakas sa kanyang mga mata ang labis na kaligayahan. Sinabi kong maghihintay ka, sagot ni Amihan. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ko sinabing aalis ako ng tuluyan. Ang seremonya ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Sa harap ng iilang saksi at sa ilalim ng papalubog na araw, ipinangako nila ang kanilang mga puso sa isa't isa. Si Elon na may bitbit na unan kung saan nakapatong ang dalawang simpleng singsing na gawa sa ginto. Ang pinakamasayang panauhin sa lahat. Ikaw, Lakan, tinatanggap mo ba si Amihan bilang iyong katuwang sa buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng iyong buhay? Tanong ng pari. Tumingin si Lakan kay Amihan, ang kanyang mga matay nagniningning. Opo, Padre, buong buo. At ikaw, Amihan, tinatanggap mo ba si Lakan bilang iyong katuwang sa buhay, sa hirap at ginhawa, sa sakit man o kalusugan, hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng iyong buhay? Tumingin si Amihan kay Lakan at sa tabi nito, kay Alon. Ang kanyang nakaraan at ang kanyang kinabukasan, ang sakit at ang paghilom. Opo, Padre, habang buhay. Matapos ang seremonya, habang naglalakad ang bagong kasal sa dalampasigan, lumapit sa kanila si Alon. May dala itong isang pamilyar na bagay, ang makulay na saranggola na minsan nang naging dahilan ng trahedya, ngunit naging simula rin ng kanilang katotohanan. Paliparin natin, sabi ng bata. Sige anak, sagot ni Lakan. Ang tatlo, si Lakan, si Amihan at si Alon ay magkakasamang tumakbo sa dalampasigan. Ang saranggola ay muling sumayaw sa himpapawid. Mas mataas, mas maningning. Hindi na ito isang simbolo ng kalungkutan, kundi isang simbolo ng pag-asa. Pinagmasdan ni Amihan ang saranggola. Naalala niya ang kanyang ina, ang kanyang ama, ang lahat ng sakit. Ngunit wala ng kirot. Tumingin siya sa kanyang tabi. Niyakap siya ni Lakan. Hinawakan ni Alon ang kanyang kamay. Dito na siya ngayon. Dito na ang kanyang tahanan. Pamilya ay liwanag. Bulong ni Alon habang nakatingala sa langit. Niyakap ni Amihan ang bata. Oo, anak, sabi niya, habang isang luha ng purong kaligayahan ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang pamilya ay liwanag. At kayo ang aking araw. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan, Lakan, at Alon. Isang kwento na nagpapatunay na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo. Ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pag-aalaga, sakripisyo, at pag-ibig na kayang maghilom kahit ang pinakamalalim na sugat. Ang pagiging ina, ama, o anak ay isang desisyon, isang pang-araw-araw na desisyon na piliin ang magmahal at protektahan ang mga taong mas mahalaga pa sa ating sarili. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway napulutan ninyo ito ng aral at inspirasyon. Ano po ang masasabi ninyo sa naging kapalaran ng ating mga bida? At anong klaseng kwento naman ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment lamang po sa ibaba at lagi po naming binabasa ang inyong mga suhestiyon. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.